Sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Pagkat ikaw ang hari, kataas-taasan, at ikaw ang tanging makapangyarihan. Sadyang walang katulad, iyong kadakilaan, ikaw ang pinagbibitagan. Kayamanan ko, kayamanan, sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko, karangalan, mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko, kayamanan, sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit sa sayaw, luluwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilangin, nagkumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit sa sayaw, luluwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nagkumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luluwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nagkumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Sa awit at sa sayaw, sa palakpak at sa sigaw, luluwalhatiin, papalakpak sisigaw, Hallelujah.
siya'y buog at tahanan. Ang pangako niya, guguho ang mga bundok at ang mga burol. Ngunit hindi maglalaw ang pag-ibig niya sa atin. Mapalad po tayo! Amen! Sapagkat sa presensya niya'y susumpo nga tayo ng tunay na kasapatan sa ating buhay. O Panginoon, sino pa nga ba ang tutulad sa'yo? Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buong at siyang tublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buong at siyang tublihan ko, O Diyos magpakailanman. Let's sound check. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Kanino pa nga kung ang ilalapit, O Diyos? Gayong ikaw lamang ang sasapat sa lahat ng aming kailangan. Ikaw lamang ang makapupuno sa lahat ng aming kakulangan. Wala na ang iba, Jesus. Tanging ikaw lamang. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah! Tanging ikaw, O Diyos, ang nakapagbabago sa puso ko. Kaya ito ang awit ng pagpupuri ko sa iyo. Wala kang katulad, Panginoon, sa aking buhay. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Ikaw lamang, Jesus, at wala nang iba. Kaya tanggapin mo ang aming pagpupuri sa iyo. Hallelujah! Wala na kang ibang katulad mo. Wala na ngang ibang nahihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Sa puso mo'y ikaw lamang. Ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala.
O Diyos, pagpalain kami at kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Tayo pong lahat ay tumayo, awitan natin ang Panginoon, awitin natin ang O Worship the King. Hari sambahin sa katasan, awitin ang kanyang pagmamahal. Iya'y namulat sa lahat ng araw, at sa kaluluwa'y kapahingahan. Inanyag ang biyaya niya't lakas, malabaliya ay ang liwanag. Sasakyan niya ang kulog at kidlat, dilim at bagyo'y kanya ring landas. Nang hiling niyang di maisiwalat, dala ng hangin at ng liwanag, lumaagos na mula sa itaas, taglay na hamog at ulang banayan. Kaming alabok na iyong likha, sa iyo lamang nagtitiwala. Gaanong ang tibay ng iyong awa, aming manunubos at manglilikha. Tayo manalangin. Aming Ama at aming Diyos, sama-sama po kami na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang Diyos na sumama sa amin sa buong isang taon at sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng pandemya. Patuloy naming naranasan ang iyong biyaya. At ngayon, Panginoon, nagdiriwang po kami, nagpapasalamat po kami sa amin. Salamat po, O Diyos. Hayaan mo na pagsamasamahin po namin ang aming pasasalamat upang maging hain ng pagsamba at pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo. Sa iyo namin tinatagubilin at dalangin namin ang aming pagsambang ito, ang aming pagpapasalamat na ito ay isang dakilang hain na maging kalugod-lugod sa iyo. Pagpalain niyo po aming tagapagsalita, tago mo po siya sa iyong biyaya at kapangyarihan. At ang aming pong marinig na salita mo ay patuloy na maging biyaya upang lumago ang aming pananampalataya. Samahan niyo po kami, patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Tayo pong latayo mo po. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos na minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpatawad kayo at gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat,
Taglayin ninyo ang pagmamahala na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap ng pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong mga puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay bayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa na may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pasasalamat sa Diyos. Tayo pong lahat, anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Sa Diyos Ama. Wonderful words, wonderful words of love. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Niling po ang lahat na tumayo tayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang una po ay matagpuan sa unang Samuel, kabanatang 2, talatang 35, at yung pangalawa po ay sa Hebrew, kabanatang 2, talatang 17. 1 Samuel chapter 2 verse 35. Samantala, pipili ako ng isang paring magiging tapat sa akin at susunod sa aking kalooban. Bibigyan ko siya ng sambayanan na maglilingkod sa akin habang panahon sa harapan ng mga haring aking hihirangin. At sa aklat ng Hebrew, chapter 2, verse 17, kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay magiging isang pinakapunong pari, mahabagin at tapat na maglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang kasalanan ng mga tao. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done.
Magandang gabi po sa ating lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi na maligayang bagong darating na taon. Salamat po. Kaya po ako ang naatasan magsalita dahil birthday ko daw ngayon. Itong araw na ito ay siguro sa ating lahat, pag dumarating ang ating mga kaarawan, ay masayang-masaya tayo. Dahil dumating uli ang isang pagkakataon na ibinigay ng Panginoon sa atin. Sa aking buhay ay talagang nakatatak na sa isipan ko at sa buhay ko, mula nang ako'y nagkaisip, ay hindi ko iniisip kasi yung iba, naku, birthday ko na, ano kaya ang ihahanda ko? Pero po sa akin, mula ako'y nagkaisip, ang lagi kong iniisip ay hindi yung handa, kundi ang aking iniisip, salamat Panginoon na binigyan mo ako ng isang buhay muli at patuloy akong maglilingkod sa iyo hanggat aking makakaya. Sige po, tayo po'y manalangin. Maraming salamat Panginoon sa gabing ito na ibinigay mo sa amin. Kami ay nagsama-sama upang salubungin ang bagong taon. Hiling po namin Panginoon ang aming marinig na salita, ang magiging kalakasan po namin sa darating na taon. Ikaw Panginoon ang kasama namin sa buhay namin kung ano man ang laban na meron kami. Lagi mo kaming samahan. Ang lahat ng ito, Panginoon, dinadalain po namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang binigay po sa aking tema ay si Heso Kristo sa panahon ng pandemya. Sa binasa po kanina ni Pastor na sa 1 Samuel chapter 2 verse 35, sabi po niya, samantalang pipili ako ng isang paring magiging tapat sa akin at susunod sa aking kalooban, bibigyan ko siya ng sambahayan na maglilingkod sa akin habang panahon sa harapan ng haring aking hihirangin. Tayo ay iniligtas, pinili at itinalaga sa komunidad ni Jesucristo. Ang propesiya ng paghahari ng Diyos ay naganap na. Dumating ang Kristo na siyang magliligtas sa ating lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Mangyayari po ang prophecy na ito hanggang sa ngayon sa ating panahon at patuloy nating tinatamasa ang paghahari ng Diyos nang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Tayo po ay iniligtas, tayo na nakakakita, at tayo'y nakaranas ng kamanghamanghang paghahari ng Diyos. Siguro lahat po tayo sa panahon ng pandemic ay marami po tayong mga karanasan na hindi po natin sukat akalain na ito ay napapagtagumpayan natin. Dahil alam po natin na kung tayo ay lalapit sa Panginoon, magbibigay po siya ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Hindi po niya tayo pababayaan, bagkos ay patuloy po siyang sasamahan tayo sa anumang laban na meron po tayo. Ano naman kaya po ang maaari po nating ibahagi sa komunidad ni Jesucristo? Una po ay iniligtas. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, naganap po ang prophecy at tayo po ay naligtas. Tayo bilang mga Metodista, meron po tayong tinatawag na doktrina ng biyaya na kung saan naniniwala po tayo na naligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan po ng ating panampalataya. Naligtas tayo hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ito'y regalo ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kailangan lang po natin siyang tanggapin
na ating Panginoon sa ating buhay. Sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili. Dahil po sa ating mga pagkakasala, tayo po ay nakadakdang parusahan. Ngunit dahil po sa biyaya ng Diyos at dahil po din sa kanyang wagas na pag-ibig sa atin, inako po niya ang ating mga kasalanan. Siya po ay namatay para sa ating kaligtasan. Pangalawa, pinili. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, naganap din po ang propesiya na hindi lamang basta iniligtas tayo. Ninais pa ng Diyos na tayo'y piliin para maging kanyang anak. Sabi nga po sa Ephesians chapter 1 verse 5, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. At bago pa lamang likhain ang sanlibutan, sa pasimula pa lamang po ay maganda na po ang plano ng Diyos sa atin. Sabi nga po sa Ephesians chapter 1 verse 4, bago pa likhain ang sanlibutan, pinili niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi po tayo pinili ng Diyos. Hindi po tayo ang pumili sa Panginoon. Siya po ang pumili sa atin. Para saan po? Kaya nga po doon sa isang verse sa Bible, sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Pangatlo ay itinalaga. Dahil din po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, pagkatapos po niya tayong iligtas, pinili, tayo ngayon po ay itinalaga bilang mahalagang bahagi sa komunidad ng Diyos. Sapagkat pag sinabi po natin na itinalaga ay yung pong consecrated or appointed o preordained. Naalala ko po, bago ako pumasok ng pagdiakonesa, ay dumaan kami sa lahat ng proseso. Sabi nga nila noon, kasi yung iba sabi niya, ay papasok na lang ako bilang isang diakonesa. Kasi maganda daw na trabaho. Magaan. Hindi po totoo yun. Ang buhay ng isang nagdiakonesa ay dumadaan din po sa proseso na talagang sasalain ka. Noon, naalala ko, pag meron ako mga problema, parang sandali lang. Deadma, hindi pansin. Pero nung ako po ay pumasok, marami po ako naranasan na mga pagsubok hanggang dumating po na bibigay na ako. Sabi ko, ayaw ko na. Hindi ko na kaya. Pero sa tulong ng Panginoon, ay talagang gumawa siya ng mga bagay na hindi ko akalain na ito ay ibibigay niya po sa akin. Talagang gumawa na rin po ako ng mga bagay na kailangan ko lumabas. Pero mas magaling ang Panginoon. Mas gumawa siya ng mga bagay na huwag akong lumabas. Hanggang ako po ay nag-graduate, ay talaga na marami po ako nararanasan. Dinaan ko lahat sa panalangin. Dinaan ko lahat sa pagsasangguni sa Panginoon.
May mga dumating na mga pagsubok na talagang gusto ko nang lumabas. Gumawa na ako ng alibay, pero hindi pa rin ako pinagbigyan ng Panginoon. Sabi nga nila sa akin, ilang taong ka na sa service? 31 years na ako naglilingkod sa Panginoon. Wala ka bang leave? Wala, sabi ko. Napakapalad mo. Kami, pag may mga pagsubok kami, nagli-leave kami. Pero ikaw, dire-diretso ka. Kasi po, lahat po ay isinasangguni ko sa Panginoon. Hindi ako natitinag kung anuman mga pagsubok na darating sa akin. Mahirap, pero may Panginoon akong sinasandalan. At higit sa lahat, itinalaga ko ang aking buhay sa Panginoon. Sabi ko nga, dito na ako mamamatay sa paglilingkod sa Panginoon. May malalim na pagkatawag ng pangangailangan na malalim na commitment. Ayon po sa Manila Times, na nasa 4.5 million na Pilipinos po ang nawalan ng trabaho sa taong ito. Meron din po unemployment rate na 10.5%. Ang pinakamataas po within 15 years na inireport. Dahil po sa pandemic, dahil sa COVID-19. Nagkaroon po ng mga lockdown, kung saan po mga libong business ang nagsara. Dahil din dito, maraming pamilya ang naghirap at nawalan ng pag-asa. Bilang tugon po ng ating iglesia, nagsimula po tayo sa pagbabahagi kung ano ang meron po tayo o sharing of resources kanila. Sabi pa nila, ayuda mula sa ating iglesia. Mahirap pero gumalaw ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi tayo bumigay, bagkus tumatawag pa rin tayo sa Kanya. Nung una, naalala ko, nung pandemic last year, talaga pong dumaan kami sa proseso na unti-unti. Nandun na, paano yung ating pananambahan? Nagsimula lang po kami sa cellphone. Magre-record kami, tapos ibabahagi. Naalala ko una si Pastor. Nung medyo okay na, 2 na po kami. Hanggang unti-unti kasama, nabuo ang praise and worship. So talaga pong ang Panginoon, talagang napaka-great sa bawat isa sa atin. Dahil hindi po natin akalain na itong mga prosesong ito ay napagtatagumpayan natin. Ako, ikaw ay naligtas. Pinili at itinalaga sa komunidad ni Kristo. Ngayon ang oras para mas lalo nating palalimin ang ating commitment para po ibahagi at iparanas sa iba ang pag-ibig na nagmumula kay Kristo. Meron pong isang babae na itinalaga po niya ang kanyang buhay at ang kanyang sambahayan. Siya po ay naglingkod sa Panginoon. Ang pangalan niya po ay si Rain. Si Rain po ay sa gitna ng pandemic, na-diagnose po siya na meron po siyang stage 4 cancer. Hirap man ang kanyang katawan, wala po siyang kakayahan na bumili ng mamahaling gamot para po sa proseso ng kanyang sakit. Pero buong puso po siyang nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi po siya binigo ng Diyos. Prinobide po ng Diyos ang lahat ng kanyang pangangailangan. Gumawa po ng miracle
ang Diyos sa kanyang buhay. Si Rain po ay patuloy na naglilingkod. Masayang-masaya po siya kasama ng kanyang buong sambahayan. Maraming man ngayon ang nawawalan ng pag-asa at direksyon sa buhay. Pero mas higit pa po na marami pa din ang ginawa at ginagawa ng kabutihan ng ating Diyos. Sabi nga po sa 1 Samuel chapter 2 verse 35, "Samantala pipili ako ng isang paring magiging tapat sa akin at susunod sa aking kabutihan, sa aking kalooban. Bibigyan ko siya ng sambahayan na maglilingkod sa akin habang panahon sa harapan ng mga haring aking hihirangin." Ako, ikaw, tayo ay nahamon maging tapat at sumunod sa kalooban ng Diyos. Itinalaga tayo para kasama ang ating sambahayan upang maglingkod sa habang panahon, sa anumang sitwasyon. Nakaranas man tayo ng madaming pagsubok itong taon ng 2021, but we are claiming this year, 2022, God's miracle with overflow. Mangyayari po ito dahil mayroon tayo, ikaw at ako, na handa po magpagamit sa ating Panginoon. Sama-sama tayo magliliwanag kung tayo ay patuloy na magkakaisa. Marami tayong magagawa sa ikararangal ng ating Panginoon. This year, 2021, will end with assurance that may God will remain the same and His years will never end. He is the Alpha and Omega. He is Jesus and He is my Lord and my Savior. As we welcome the year 2022, let us celebrate the faithfulness of our God. Let us be reminded that He is the same yesterday, today, and forever. The year 2022 is about to come. Jesus is my new year, and He is my whole world. Who is Jesus to you? Mula sa salita ng Diyos na ating narinig, ating pong isa-isip, isa-puso, at isa-gawa. Papuri sa Diyos. Amen. Pasalamatan natin ang ating Panginoon at bigay natin yung para sa Kanya. Ganapin po natin ang ating paghahandog. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanglilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa buong taong 2021. Hindi mo kami iniwan. Pinatunayan mo, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ng pagpapala. At sa lahat ng aming pangailangan, Ikaw po ang nag-provide. Ikaw ang nagkaloob. Narito ang aming pasasalamat
Kalugdan niyo po mga kaloob na ito at ganoon din na ang mga nagkaloob. Pagpalain mo rin po sila na nasa pagsambahay. At ganoon din, Panginoon, pagpalain mo rin po ang mga online givers. Ikaw po ang siyang magpala sa aming lahat. At mula sa aming pasasalamat na ito, kami po ay nananalangin ng ibayo pang biyaya ang iyo pong ibalik sa lahat ng iyong mga anak. Siksik, liglig at umaapaw. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ilang announcement po bago sa ating awit ng pagtatalaga at pagpapasalamat. Ngayon po ay ating year-end worship service. Ang ating New Year service ay sa Sunday. Ganap din na alas 9. Bukas po na January 1 ay wala na po tayong pagsamba. Magkita-kita po tayo sa Sunday, January 2 para po sa ating New Year service. Katulad ng bati ninyo kanina, ituloy na natin yung pagbati natin sa ating tagapagsalita, sa ating diakonisa, si Teacher Joella. Happy birthday, Teacher. Nasa pagsambahay po, ngayon din po ay kaarawan ni Brother Dave Perarisa. Happy birthday. Sino ba bang may kaarawan dyan? At nagpapasalamat din po tayo. Ang mga bulaklak sa altar ay bahagi ng pagpapasalamat ni Teacher Ryan sa ni Teacher Grace sa kanilang anniversary. Noong 29 pa, 29. 13 years po na pagmamahalan. Yan po yung ating mga, may announcement pa? Opo, at patuloy po nating ipanalangin ang Balyon family sa kanila pong patuloy na kalagayan ng pagdadalamhati. Si Nanay Kaling ay pumanaw noong 27 at the age of 92. At siya po ay nailibing na at patuloy nating isama sa ating panalangin ang kanyang buong pamilya, lalo na sa panahon ng pandemic, ang kanyang mga anak ay nasa ibang bansa. Although nakasama sila online sa mga pagsamba, ay hindi talaga sila nakauwi. Yun po yung ating panalangin. At kami po na inyong manggagawa, ng aming pamilya, kasama po ang praise and worship team kasi kinikonsider natin na workers po itong praise and worship team. Kami po ay bumabati sa inyo. Ilang oras na lang mula ngayon ay sasalubungin natin ang 2022. We declare more blessing for this coming year at alam natin na ang Diyos ng pagpapala ay siyang patuloy na magkakalob sa atin ng ibayo pang pagpapala. More than we receive this 2021 are more blessings this coming 2022. Pagpalain po ang bawat pamilya. Sige po, awitin natin ang ating pong himno. Have thine own way, Lord. Ayon sa ibig
sakupin ng lubusan hanggang si Kristo ay mamasdang tanging sa aking tumatahan. Aming Ama at aming Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat katulad ng aming narinig na mensahe, kami po ay iyong iniligtas. Kami ay iyong itinangi. Kami ay iyong pinili. Kami, Panginoon, ay iyong pinagpala. At alam po namin, katulad ng mga nakaraang mga buwan sa loob ng isang taon, mayroong isang Diyos na hindi tumigil sa amin na magpala. Sinamahan mo po kami sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Maging sa panahon ng pagsubok, nandyan ka na nagpala sa amin. Salamat po sa buhay ni Teacher Joella na siya pong naghatid ng iyong mensahe para sa amin. Patuloy niyo po siyang pagpalain. Sinasamahan po namin siya ng buong Castelios United Methodist Church family sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, sa pagpapasalamat sa panibagong taon ay pinagkaloob mo sa kanyang buhay. Dalangin po namin ang kanyang mga panalangin. Dalangin po namin ang buong pamilya, si Brother Jess at si Ian. Patuloy niyo po silang pagpalain at katulad ng kanilang patutuo ng kanilang buong pamilya ay ginagamit mo upang maglingkod sa iyo. Pagpalain niyo rin po si Brother Dave. Dalangin po namin na ang iyong anak na ito ay patuloy niyo pong pagpalain. Ngayon po ay kanya din pong kaarawan. At dalangin namin na marami pang pagpapala, marami pang kaarawan ang dumating sa kanyang buhay. Patuloy nilang maranasan sa kanilang buong pamilya ng buong pirarisaklan. Ganon din po ang kanyang may bahay, ang aming churchly leader, si Madam Maricel, at ang kanilang anak, si Harley. Salamat sa buhay na lagi mo pong ipinagkakalob sa aming lahat. May po kaming pagpapasalamat na alam po namin na dahil mayroong isang Diyos na sa amin ay nagpapala, magpapatuloy po kaming mararanasan ang mas masagana pang biyaya. Tanggapin niyo po ang pagpapasalamat at patuloy niyo pong pagbuklodin ang iyong pag-ibig si Teacher Ryan at saka si Teacher Grace. Salamat po sa buhay na patuloy mong pinagpapala bilang isang mag-asawa at bilang isang pamilya. Ganon din po, dalangin din namin si Teacher Alma at si Brother Tuto na nagdiwang din ng kanilang wedding anniversary. We're praying for the prayers, O God, ikaw pong siyang magpala. At sa lahat ng may kaarawan ngayong linggong ito, nagdiriwang ng mga wedding anniversaries, hindi man namin mabanggit ang mga pangalan. Lubusin niyo po ang iyong biyaya para sa lahat. At ngayong gabing ito, sa pagsalubong namin ng bagong taon, dalangin ko po na buksan niyo pong durungawan ng langit upang ang bawat pamilya, ang bawat tahanan, ang aming buong bansa ay patuloy na pagpapalain mo ng iyong biyaya. Tanggapin namin ang siksik, liglig at umaapaw na biyaya at patuloy naming winawaksi, patuloy naming kinikilala na ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang siyang magwawagi upang ang nagdulot sa amin itong nakaraang taon
na pandemya ay hindi na makapanalasa ngayong taong 2022. Ibangon niyo po kami at maranasan namin ang isang mabiyayang Diyos na sasama sa amin sa panibagong taon sa loob ng 365 days. Salamat, maraming salamat. Dalangin ko po ng bawat panalangin ng iyong mga anak. Di ko man po ito mabanggit, alam ko pong nakikita mo ang laman ng aming mga puso. At sa amin pong pagsama-samang pagsambang ito, kinatagpo na naman namin ang isang buhay na Diyos na sa amin ay magpapala. Mula sa pinakabata hanggang pinakamatandang kaanib ng aming iglesia, patuloy niyo pong pagpapalain. Dalangin namin patuloy, O Diyos, ang Balyon family sa kanila pong pagdadalamhati sa pagpanaw ni Nanay Kaling. Nasa malayo man sila, ang buklod ng iyong pag-ibig at kapangyarihan sa kanila po ay lalong magpapaigting ng pagmamahalan nilang magkakapatid, mga naiwan ni Nanay Kaling. At ganoon din po, Panginoon, si Nanay Manding at si Nanay Banji, sa iyo namin ipinagkatiwala. Salamat, O Diyos. Ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Mga kapatid, kupkupin tayo at yakapin tayo ng hindi kumukupas na pag-ibig ng Diyos. Sumaatin din ang kanyang kapangyarihan at tanggapin natin ang nag-uumapaw na biyaya mula sa ating mabiyayang Diyos. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Praise God. Tapos na po ang ating pagsamba. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Salamat sa Panginoon. Humayo tayo na taglay ang panibagong biyayang binuksan ng Panginoon sa atin para sa susunod na taon. Salamat po. Palain tayo ng Panginoon. Amen. Sa simula pa man, ikaw si Yahweh manlilikha. Adonai, o aking Panginoong dakila. Ika'y Jehovah, kataas-taasan at wala nang hihigit sa'yo. O Diyos, kahit noon pa man, ika'y sukdulan na pag-ibig. Nang isang gabi sa liwanag ng bituing nagningning, ika'y sinilang, buong kalangit ay nagdiwang, ang Mesyas ay narito na. Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin.
lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Ang iyong galang, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Ang pagkakataong ika'y kapiling ko, hindi pagpapalit sa pila ko. Ito, wala nang papantay, wala nang hihigit sa'yo. Sa aking pagsamba, alay kailanpaman, karapat-dapat at sapat ng dahilan. Wala nang papantay, wala nang hihigit sa'yo. Ang iyong galang, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Oh, yeah, yeah, yeah. Ang pagkakataong ika'y kapiling ko, hindi pagpapalit sa pila